Hello, buenas noches sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi. Ibig sabihin, no? Yun ay salitang Kastila. So, ayun. So, eto bago ako umuwi, siguro pahapyaw lang no? Pahapyaw lang. Di ba si Andres Bonifacio may ginawang meron siyang tatlong K, di ba? Tatlong KKK, yun yung kataas-taasan, kagalang-galang at katipunan ng mga anak ng bayan. Tama ba ako, mga kababayan? O, correct nila ako O, correct nyo ako kung mali ako. Pero yun yung tatlong K, di ba? Ginawa ni Andres Bonifacio. So kung si Andres ay may tatlong K, ako rin naman may tatlong K na ginawa. Eto, alamin nyo kung hindi ba ito napakabuti. Ano yung tatlong K na ginawa ko? Yung tatlong K, ito yung katanggap-tanggap, kalugod-lugod, at kaibig-ibig. Tatlo. So, ano ba yun? Yun yung una, katanggap-tanggap sa Diyos, o kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pangatlo, kaibig-ibig. Kaibig-ibig sa paningin ng Diyos. Yan ang ating gusto kong talakayin, no? So, tatlo nga, tatlong K yun Katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon, kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, at kaibig-ibig sa paningin ng Panginoon. Ngayon, anong halimbawa? Paano natin masasabi? Tayo ba? Alamin natin, yun bang ginagawa natin, katanggap-tanggap ba sa paningin ng Diyos? O hindi katanggap-tanggap? Yung bang ginagawa natin, kalugod-lugod ba yon sa paningin ng Diyos? At kaibig-ibig ba? Pero tandaan ninyo, yung tatlong K na yon, kaya katanggap-tanggap, kalugod-lugod, kaibig-ibig, parang ganito yun di ba? May maganda, mas maganda, tapos pinakamaganda. Ganun yun yung ginawa ko na yon, ganun yun. So, okay. So, ano ba yung mga ganong halimbawa? Sige, di ko alam kung masasabi ko, medyo sige. Okay. So, yung tatlong K na yon, no? Ginawa ko yon. Yun ay parang sabihin natin ay inspired, no? Inspired ng Holy Ghost, no? Nahango sa Biblia. Ayan. So una, alamin natin ano ba yung mga hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Kailangan may halimbawa kasi hindi nyo maunawaan kung walang halimbawa. Hindi nyo talagang mas mauunawaan kung walang halimbawa. Kailangan may example. Di ito. Halimbawa, doon tayo sa mas magandang halimbawa, yung parating nangyayari sa buhay natin. May nangihiram sa'yo, no? So, ang senaryo, may nangihiram sa atin. Halimbawa, kamag-anak man natin, kakilala o kaibigan, kung sino man, no? May nangihiram sa atin. Halimbawa, meron naman tayong ipapahiram. Kumbaga, kaya natin ipahiram yon. Kaya lang, tinanggihan natin. Imbis na tinulungan natin, nagpahiram tayo, hindi mo ginawa. Ngayon, katanggap-tanggap ba yon sa paningin ng Diyos? Meron ka naman Kaya kung gugustuhin mo, pwede mong ipahiram. Diba? Unless kung wala ka talaga may papahiram. Na totoo naman, diba? Pag hindi totoo, kundi ang totoo meron ka, hindi ka katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Yun ikalawa, eto, the same scenario. May nagpahiram sa atin, merong humihiram sa atin, nanghihiram. Ikaw naman, nagpahiram ka naman. Kaso, labag sa loob mo o mabigat sa loob mo. So, in short, napipilitan ka lang. Hindi ka masaya. Yun pa lang, hindi ka masaya o hindi rin kalugod-lugod sa paningin ng Diyos yun. Tama, mga hindi kalugod-lugod Kaya, paano tayo magiging kalugod-lugod na
nagpahiram tayo, hindi naman tayo naging masaya. Kaya useless. Kumbaga, sa basketball, tinira mo, foul, pero not counted, no? Sa mga nakakaalam ng basketball, alam nyo ito. So, foul pero not counted, hindi ibinilang na puntos yun. Kasi nga, not counted. So, ganun din yung paggawa natin kabutihan na hindi tayo naging masaya o mabigat sa loob natin, bagamat tumulong tayo, nagpahiram, pero labag sa loob natin, parang tayo, para lang pakitang tao lang ba? Hindi yun counted, hindi yun binibilang na talagang hindi tinatanggap ng Diyos yun. Diba? Kasi, bakit? Anong batayan ko? Sa 9:7 ng 2 Korinto, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Nagbigay ka, hindi ka masaya. Huwag mo sabihin, iniibig pa rin niya. Hindi nga masaya eh. Diba? Hindi nga niya tinatanggap ng yung mga nagbibigay na masaya o hindi masaya, hindi niya iniibig. Kaya, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, dito na tayo sa tatlo. Yung katanggap-tanggap at kalugod-lugod at saka kaibig-ibig. Paano ba yun? Paano malalaman na yung ginagawa natin katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? At kaibig-ibig. Yung kalugod-lugod, ibig sabihin, may ginawa ka, yung katanggap-tanggap, may ginawa ka mabuti. Okay yun. Diba? Katwiran ng Diyos yun. Dahil mabuti yun, gawin mo. Yung kalugod-lugod, ibig sabihin, may ginawa ka something na ikinatutuwa ng Diyos. Kaya kalugod-lugod. Umpisa na natin. Okay, the same scenario, may nangihiram sa atin. Ikaw naman, katanggap-tanggap yung ginawa mo kasi nagpahiram ka ng masaya. Diba? Nang maluwag sa loob mo. Kaya ka naging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Ikalawa, yung kalugod-lugod, paano yon? No? Yung kalugod-lugod. Same scenario, may humihiram, nagpahiram tayo ng masaya, kagaya ni katanggap-tanggap. Kaya lang, kung bakit sa kalugod-lugod, di pinahiram natin. Tapos, hindi pa bayad, nanghihiram uli. Diba? Nanghihiram uli. Ikaw naman si kalugod-lugod, kaya ka naging kalugod-lugod, sabi mo, sige. Sabi niya, pasensya ka na ha, hindi pa ako makakabayad. Eto nga, kailangan ko pa rin eh. Ikaw naman si kalugod-lugod, ganun ba? Sige, walang problema. Siya ka muna intindihin niyan kapag meron ka na. Pag nakaluwag-luwag ka na, samantalang hindi ka pa nakakaluwag, pahihiramin pa kita. Kasi total, meron naman akong pera. Meron naman akong sobra dito. Kailangan mo naman yung hinihiram mo. Sige, pahihiramin kita. Tsaka mo na intindihin yung utang mo pag meron ka na. Di ba? Sabihin nyo nga, hindi ba yung kalugod-lugod? Di ba mga kababayan? Yung iba, sasabihin, hindi. Yung mga hindi kalugod-lugod, sasabihin, hindi, bayaran mo muna yan. Utang utang. Di ba? Kaya, hindi ka na makakaulit kapag hindi ka nagbayad ng utang. Di ba? Ano ngayon ang magiging batayan ko doon? Bakit hindi na nakabayad, pahihiramin mo pa rin, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Kasi sabi sa Biblia yun sa 6:35 ng Lucas, sabi, datapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan nyo sila ng mabuti, no? At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil malaki ang inyong ganti. Yan ang sinasabi sa Biblia, sa Lucas. So, ibig sabihin, kahit kaaway na natin, gawan natin ng kabutihan. May humihiram sa atin, hindi nakabayad, humihiram ulit, magpahiram tayo. No? Lalo na meron tayo. Kasi alam nga naman magpahiram ka, wala ka naman, di ba? Maliban lang kung wala ka talaga, kung totoo. Di ba? Kaya, yun ang ibig kong sabihin. Kasi, ang nagiging kaso natin nun, meron tayo, hindi tayo nagpahiram. Ilalabas, ipinagkakait natin yung mabuti. Kaso mo yon sa paningin ng Diyos. Anong kaso mo? Ipinagkait mo yung mabuti, tapos nag-alibay ka pa.
nagsinungaling ka pa, o mabigat yun. Alam nyo ba yung mga sinungaling? Pag sinungaling kang tao, tinitiyak ko sa'yo, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Sinungaling ka Nasa Biblia yun Bagso sabihin ko sa inyo, walang taong sinungaling na makakapunta sa kaharian ng Diyos. Maliban na lang kung magsisi ka. At magbago. Yun lang magiging ano mo. Diba? Kung magsisi ka, bakit naman hindi? Nagsisi ka nga Pinagsisihan mo yung masamang ginagawa mo, masamang gawain mo na sinungaling ka. Diba? Pero pagkahabang buhay kang sinungaling, I'm sorry to tell you, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Sinasabi yan sa Biblia ngayon, dun tayo sa kaibig-ibig. Yun, ito na yung pinaka, kumbaga, maganda o mabuti, mas mabuti, pinakamabuti sa lahat. Yun ang pinakamaganda. Ngayon, ano yun? Ano yun, no, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Di same scenario, may nanghihiram sa atin. Alam mo, anong ginawa ng kaibig-ibig ng isang tao? Hindi niya pinahiram. Diba? Baka kayo nagtataka. Ano? Hindi nagpahiram si kaibig-ibig, si katanggap-tanggap nagpahiram ng masaya. Si kalugod-lugod nagpahiram ng masaya, tapos nagpahiram uli kahit di pa bayad. Eto naman si kaibig-ibig, hindi nagpahiram. Paano naging pinakamabuti yun? O naging mabuti yun kaysa sa dalawa? Yun nga hindi nga siya nagpahiram kasi nga, kaya nga sa kaibig-ibig, kasi imbis na ipinahiram niya, ibinigay na lamang niya, itinulong na lamang niya, hindi niya na inaring utang yun. Kundi bagkus ibinigay na lang niya, sa'yo na lang ito. Ganon, diba? Kaya sabi niya, siya nanghihiram. Hindi, ito sa'yo na to. Tulong ko na sa'yo to, bro. Diba? O sino man. Pare, tulong ko na sa'yo to. Tapos, yung tinutulungan niya, may anak pala. Nakita niya. Ngayon, bro, ito pala. Kailangan ko pang dagdagan yan para sa mga anak mo. Dahil kailangan mo, diba? Dadagdagan ko pa yan para sa mga anak mo. Yun ang taong kaibig-ibig. Hindi niya na inaaring isang utang yung paggawa niya ng mabuti. Diba? Bagamat sa kanya, yung sa kapwa niya, gusto niya utang. Para makahingi ng o para makaroon ng pangangailangan niya, nanghihiram siya. Pero yung taong umiibig o mangingibig talaga, puspos ng pag-ibig, hindi niya na inaaring utang, ibinibigay na lamang niya yon. Tapos pagkaraan ng ilang panahon, yung taong kaibig-ibig, nagkusang loob, nangangamusta, o tumatawag, o kaya sabi niya, kamusta ka na? Maaari ba kitang ulit tulungan? Sabi niya, baka meron akong kailangan na itulong sa'yo, baka gusto mo, gano'n. Kasi alam niya nangangailangan yung tao. Pag alam niya nangangailangan yung tao, dapat na yung tao sa kanya, lumapit sa kanya, nangangailangan, gusto niyang tulungan uli yun. Diba? Lalo na, kadugo mo pa o kamag-anak mo, kaibigan mo, alam mo naman, matinong tao yun. Diba? Wala namang bisyo. Hindi nagsusugal, hindi lasenggero, hindi loko-loko, mas lalo mong tutulungan, di ba? Lalo, hindi naman nagtatamad-tamad, hindi naman tambay. Di ba? Bakit hindi mo tutulungan yun? Halimbawa, trabaho lang niya, sakto lang, sapat lang sa isang araw. Bakit hindi mo tutulungan yun? Di ba? Yun ang ibig ko sabihin na gumawa tayo ng mabuti sa mga nangangailangan. So sabihin nyo nga, hindi ba yun kaibig-ibig sa paningin ng Diyos? Biro mo, hindi niya na inaring utang, ibinigay na lamang niya. Tapos pagkaraan ng ilang panahon, tinatawagan niya, nangangamusta at nakikiusap pa na kung pwede siya ulit tumulong. Tignan mo, kaya sinong iniibig niya? Yung pera o yung tao? Diba? Ang iniibig niya yung tao, hindi pera Kasi kung yung pera iniibig niya, hindi niya magagawa yun. Hindi magagawa ng sino man na tumulong at magbigay pag ang iniibig niya
yung salapi o pera. Nakakasunod ba kayo? Nakaka-relate ba kayo? Nauunawaan nyo ba yung sinasabi ko? Diba? Pag ang tao mangingibig sa kapwa niya, hindi niya hindi niya pinanghihinayangan. Gustong-gusto niya, tumulong siya, tutulong pa ulit yun, at tutulong ng tutulong, at hinahanap niya yung ganun klaseng paggawa. Kaya siya nilikha ng Diyos dahil para umibig sa kanyang kapwa. Di ba? Hanggat meron siyang ibibigay. Siyempre, common sense, pag wala ka naman ibibigay, naman bibigay mo. Kaya nga ang ibig sabihin sa mga meron, sa mga sobra, kaya huwag ninyong ibigin ang inyong pera. Kaya nasusulat, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Yan ang sinasabi sa Biblia. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. O sa anumang paraan ni hindi kita papagkukulangin. Yan ang sinasabi sa 13:5 ng Hebreo, mga kababayan. Kaya yung pag-ibig dapat hindi natin yung pag-ibig sa salapi o yung pera dapat hindi natin iniibig yung salapi. Dapat mas iniibig natin yung tao. Kaya tayo may pera kasi kailangan natin yung panggastos o pangtulong, di ba, sa mga nangangailangan, di ba? Kasi ang isang dahilan ng paghahanap buhay natin, mga kababayan, hindi lamang para sa ating mga sarili o sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa ating mga kapwa na nangangailangan. Sinasabi yan sa 4:28 ng Epeso, na ang sinasabi, ang nagnanakaw, wag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya may maibigay sa nangangailangan. Kaya, dahil sa mga nangangailangan, kailangan natin mahabag, maawa, kailangan natin gumawa ng mabuti. Lalo na sa mga meron, sa mga sobra, at sa mga mayayaman. Kaya sa mga mayayaman, ang bilin sa inyo ng Diyos, eto, 6:17 hanggang 17 hanggang 19 ng unang Timoteo. Sabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, no? At huwag umasa sa mga kayamanan na hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, no? Na sila'y magsigawa ng mabuti. Ito, mga mayayaman, ito ang bilin sa inyo, sa mga may kaya, sa mga meron, sa mga sobra. Kayo'y magsigawa ng mabuti, na sila'y kayo'y magsiyaman sa mabubuting gawa, maging handa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maging maibigin maging handa sa pamamahagi, maging maibigin sa pamimigay, no? O sa pamamahagi. Yun ang bilin sa inyo ng Diyos sa mga mayayaman sa sanlibutan ito, yung mga mapepera na, yung mga mayayaman, talagang sobra-sobra na ang